Sana po ay nalinawan natin yung mga usapin, no? Alam ko marami sa inyo, sometimes you don't like the messenger, pero kailangan po sa atin bilang mga mamamayan ay tingnan yung datos, tingnan yung ebidensya na nasa harap natin para po malinawan natin. Tingnan natin yung issue, tingnan natin yung proseso, at tayo po ay magkaroon ng sarili nating analysis sa mga ganitong usapin. Huwag po natin lagyan ng kulay. At minsan dahil sa paglalagay natin ng kulay ay nagkakaroon tayo ng filter kung sino ba yung papakinggan natin. Ang tingnan po natin ay yung datos at dokumento na ipinipresenta sa atin dahil dun lamang tayo magkakaroon ng tunay na pag-unawa kung ano ba yung mga tunay na usapin at problema ng bayan. Ano? Kasi minsan kapag ka nagsistick tayo sa mga kulay-kulay, nakukulayan din yung pananaw at opinion natin. Ang punto naman po natin dito ay kailangan mapanatili natin yung integridad sa pagbubuo ng batas dito sa ating bansa. Yung integridad na proseso na pinagdadaanan natin para mabuo yung budget ng gobyerno. Kasi napakahalaga po ng budget na yan. Yan yung nagre-reflect ng priorities ng gobyerno. Yan ang nagre-reflect kung anong klaseng development ba yung isusulong natin. Kaya ako nga laging sinasabi, itong budget na to, ang isa sa pinaka-corrupt na budget sa history ng bansa natin. Hindi dahil walang korupsyon ng mga nakakaraang administrasyon. Meron din. Pero ang malala sa gaan na to, ay imagine niyo yon, ang laki-laki na ng problema natin sa edukasyon. Pero hindi priority ang edukasyon. Ang laki-laki ng problema sa kalusugan. Pero hindi pinopondohan ang kalusugan. Kailangan natin ng mga malalaking infrastructure projects para magkaroon tayo ng investor sa Pilipinas. Pero nandun sa unprogrammed appropriation. Tapos yung 4Ps natin na flagship anti-poverty alleviation program natin, pinuwasan ng 15 billion na budget. So, kaninong priorities yung lumulutang dito sa 2025 budget? Kanino? Napakalinaw na ang 2025 budget ay budget ng mga politiko dahil mas prioritize itong mga flood controls, yung mga maliliit na infrastructure project na kung saan ay insertion ng mga congressman at senador. At yung mga budget na dapat nagpapalakas sa PhilHealth, sa 4Ps, ay tinanggalan ng budget at ninilagay doon sa pang-ayuda. No? Yung mga programa na kung saan kailangan pa natin mamalimos at humingi ng pabor sa mga politiko bago natin mapakinabangan. Itong hinihingi nating pera sa gobyerno ay galing sa tax na binabayaran natin. Yung iba sa atin minimum wage earners, exempted sa pagbayad ng personal income tax. Pero tayo po ay lahat ay nagbabayad ng tax sa pamamagitan ng VAT. Pag nagbayad ka ng pamasahe sa jeep, nagbayad yan ng gasolina, may tax yan. Pag bumili ka ng sardinas, processed food yan, may tax yan. Pag bumili ka ng asukal, may tax yan. Pag bumili ka ng kape na matamis, may tax yan. Kapag uminom ka ng Coke, may tax yan. So lahat po tayo ay nagbabayad ng tax. At yung lahat ng tax na yun na kinukolekta ng gobyerno, binabayaran natin yun sa gobyerno dahil ang expectation dyan, yung gobyerno ay magsaserve sa interest natin, no? Sa interest ng taong bayan. Pero kung hindi yun yung nakikita natin na ginagawa ng gobyerno, dapat nag-iingay tayo. Regardless kung sino yung sinuportahan nating politiko. Dapat ay nag-iingay po tayo. At ngayon, kinukuha natin yung mga datos, pinapakita natin yung mga dokumento dahil kung ayaw natin yung messenger, pag-aralan natin yung issue. No, at gumawa tayo ng sarili nating opinion. So, hindi po tayo dahil maka-DDS ba tayo or maka-Marcos ba tayo or kakamping ba tayo or dilawan tayo. Ito po ay usapin ng taxes na binabayad natin sa gobyerno at dapat ay nagde-demand tayo ng accountability dito sa mga politiko natin. At kapag lumaban tayo sa issue ng budget, hindi naman ibig sabihin ay supporter na tayo ni Pangulong Duterte. Hindi po yun nagre-reflect ng pagsuporta sa politiko. Ito po ay nagre-reflect ng pag-demand natin ng accountability. So isang paglilinaw lang po. Anyway, so maraming salamat po sa sumama sa atin sa diskusyon ngayong gabi. Ang layunin po natin ay talagang mag-demand ng accountability sa mga politiko na nagpapatakbo ng ating pamahalaan at siguraduhin na interest natin
bilang taong bayan ang nangingibabaw sa lahat ng mga batas na ini-implement nila. At ang tingin ko, importanteng panawagan dito ay mag-demand na talaga tayo ng transparency at accountability dito sa bicameral process ng Kongreso natin. Kasi yung bicameral process na yan, dyan talaga nangyayari yung mga matitinding lobbying, lalo na ng mga makapangyarihan, katulad nung kinukwento ko sa inyo, no? Yung pagbabayad ng tax ng coal. Imagine niyo yan, ang Semirara Mining Company is one of the most profitable mining operation in the country. But alam niyo, dahil dun sa presidential decree, hindi yan nagbabayad ng excise tax. Nung binubuo yung train law, tinaas nila yung excise tax from 2% to 4%. Talagang binabantayan ko yun dahil gusto kong ma-repeal yung PD na yan para magsimula nang magbayad yung mga konsunyi na nagpapatakbo ng Semirara Mining Company. Anong nangyari? Nag-BICAM. Nawala yung repealing clause. So, hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbabayad ng excise tax. Tayo bang mga ordinaryong mamamayan kayang mag-lobby ng gano'n? Ibaba nyo naman yung VAT to 8%. Hindi, diba? Kasi tayo watak-watak eh. Pero yung mga lobbying companies, yung mga mayayamang industriya, na ma-impluwensya, yung kayang magbayad ng mga senador at saka congressman. Ganyan ang nangyayari. Nawawala yung mga repealing clause para maging pabor sa kanilang batas. Ganon din tong budget. Pag di natin binabantayan, nagiging mas favorable siya sa mga politiko kesa sa taong bayan. Kaya po natin to laging dinidiscuss, no? Para maunawaan natin yung budget process. Kasi kung hindi, edi pinipiga lang para lang tayong mga damit na pinipiga ng gobyerno. Pigang-piga na tayo sa tax, tapos kinukura ko, tapos saan napupunta. Kaya yung mga dyan sa comment section na sasabi na tumahimik na ako, hindi po ako mananahimik. Dahil yung mga tax na to, imbes na sinubo ko na sa mga anak ko, kukuhanin ng gobyerno. Dapat man lang sa mga taxes na kinuha sa akin ng gobyerno, maging kapakipakinabang man lang sa akin at saka sa mga anak ko. Kung yung PhilHealth, walang pondo, di makapag-expand, laging traffic, wala tayong maayos na public transportation. Yan yung dinidiscuss natin kagabi, no? Panoorin niyo po yung episode kagabi kung paano nawala ng budget for public transportation din. Talagang magiging mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya dapat po, alam kong mahirap maging Pilipino, kailangan mo ng maraming trabaho para guminhawa ang buhay, tapos ngayon may demand pa para maging aktibo sa politika, para makapag-ingay. Pero kung hindi po tayo mag-iingay, ay walang mangyaring maganda sa bansa natin. Kaya kailangan po ay pagpasensyahan nyo na, kailangan natin mag-effort, kailangan natin patuloy na pag-iingay. Kaya iniimbitahan ko kayo, January 31, may 2 pagkilos po sa January 31. Ito po, yung isang pagkilos natin ay yung from 3 o'clock to 7 p.m. sa EDSA Shrine. Ito po ay isang concert rally na nagpapahayag ng indignation natin sa malawakang korupsyon na nangyayari. Gayon din sa kawalan ng mga hustisya sa mga problemang dinadanas nating mga Pilipino. Kaya iniimbitahan ko po kayo na nagdudumalo dito sa ating January 31, labanan ng korupsyon. No? Dahil alam niyo po, dapat talaga ang pinaglalaban natin ay yung interest natin bilang mga mamamayan. Nagtatapos yung suporta natin sa mga politiko sa pagboto natin sa kanila. After natin silang iboto, dapat nagdi-demand na tayo ng accountability. Lalong-lalo na doon sa mga taong ibinoto natin dahil tumaya tayo sa kanila. So dapat ang sinusulong nila yung interest nating mga mamamayan. Ngayon, kung yung binoto natin yung unang-unang nanggagago sa atin at nangungurakot, dapat hindi rin tayo nag-hesitate na tawagin yung atensyon nila at mag-demand ng accountability sa kanila. Ganun po ang maayos na citizenship na dapat ay ini-exercise natin bilang mga mamamayan. So anyway, mahaba na po yung discussion natin ngayong gabi. Ito po ay special episode dahil kadalasan tayo ay Monday, Wednesday, Friday. But dahil napaka-importanting usapin po nito at hinikayat natin si Kong Ungab na mag-join sa atin. Kaya nagkaroon po tayo ng special episode. Pero yung January 31, ang kasama po natin dyan ay ang
mga kaparian, a leader ng Protestant Church, Christian churches, Islamic brothers and sisters natin, kasama din po natin, business sector, mga retired military, mga civil society, academe, nandyan po lahat, mga kabataan, kasama natin. Concert po yan at ako ay magpa-perform. Tugtog tayo ng sax. Kaya kita-kita po tayo sa January 31. At maraming salamat po. Bukas, may isang episode po tayo uli. Related na naman sa Kongreso, no? Pinag-uusapan natin kung gaano ka-influential ang lobbying sa Congress. At sino yung mga industriya na powerful na nag-iimpluwensya ng mga batas na binubuo natin. Sabi natin yung mga batas dapat nagsaserbisyo sa taong bayan. So, meron po tayong discussion tomorrow tungkol dito sa batas na isinusulong para huwag i-adjust yung tax sa tobacco. So, kailangan nating malaman na sino bang makikinabang kapag yung tax sa tobacco ay ibinaba. 'Di ba? Makakatulong ba yan sa taong bayan? Makakatulong ba yan sa gobyerno para mag-raise ng tax revenue para mabayaran natin yung mga utang natin at mapondohan tong palaking-palaking budget?